Natapos ang honeymoon nila, dinala ni Kate ang kalamigan at indifference hanggang sa pag-uwi nila. Bagay na ipinaghihirap ng kalooban ni Myla. Nasa Green Hills ang bahay ni Kate, bungalow style at may kalakihan. Kulay teal blue ang bakal na gate na magandang disenyo. Maluwag ang mahalaman ng bakuran. Ikaw na munang bahala dito. Matabang na sabi ni Kate pagkarang maipasok sa silid ang mga bagahe. Masamang pakaramdam ko eh. Magpapahinga na muna ako. May mga gamit na sa kusina, nasa cabinet. Iniwanan nito si Myla sa sala. Napapalunok na iginala ng babae ang tingin. Maliban sa magandang sala set at ilang malalaking vases, wala nang iba pang kagamitan sa sala. Hubad dito sa mga adorno at mga aksesorya. Niwalang kortina ang mga bintana. Magiging abala siya sa pag-aayos sa mga susunod na araw. Pinuntahan niyang kusina, wala rin sa kaayusan. Gayunpaman ay may refrigerator at cooking range. Nagustuhan niya ang dining set, maganda ang antique na design at pulido, ang pagkakagawa. Pangwaluhan ang nasasalaminang mesa. Ang lutuan ay spacious at magaganda ang drawers ng mga cabinet. Sa isang panig ng lutuan ay may electric kettle at bread toaster. Halos kompleto na rin palang mga gamit ng kusina. Ang mga binili pa lang muna ni Kate ay mga pangunahing necessities. Si Cecil na siguro ang bahala sa mga accessories. Solo kayang namili si Kate o kasama si Cecil? Kasama siguro si Cecil. May kumirot na naman sa dibdib ni Myla. Ang lahat ng mga naririto ngayon sa bahay ni Kate ay laan talaga kay Cecil. Kailanman na hindi para sa kanya. Ang isa pa rin sigurong kinakasama ng loob ni Kate ay ang pangyayaring siya at hindi si Cecil ang gagamit ng mga yon. Kung si Cecil ang napangasawa ni Kate, malamang ay dito na nito pinaubaya ang pagkompleto sa mga kasangkapan. Baka nga plano nilang kompletuhin na munang gamit sa bahay bago magpakasal. Pero pagkara niya itong pikutin, nawalan na siguro ng interes si Kate na ipagpatuloy pang mga yon. Baka ngang nasa isip ngayon ni Kate ay bahala siyang mapuno sa mga kakulangan ng bahay. Total naman ay halos kompleto na ito sa mga pangunahing pangangailangan. Kung gusto niyang bumili, bahala siya. Naalala niyang sinabi ni Kate na may mga gamit na sa loob ng mga cabinet. Ano kayang mga yon? Lumapit si Myla sa lutuan at binuksan ng isang drawer. Ang nakita niya ay mga kahon ng tableware. Ang gaganda, ang cute ng mga baso. May paghangang nasabi ni Myla sa sarili. Si Cecil sigurong pumili ng mga yon. Matamlay sinara ang drawer. Sumirit sa isip ni Myla ang kakainin nila sa hapunan. Kinabahan siyang bigla. Paano nga palang hapunan nila? Hindi siya marunong magluto. Napalunok si Myla. Ano palang ang sasabihin ni Kate? Umpisang-umpisa pa lang, may maisusumbat na ito sa kanya? Para na niyang naririnig ang sarkistikong sasabihin ni Kate. Ang lakas ng loob mong mamikot, wala ka naman palang kaalam-alam sa mga gawaing bahay. Magsaing lang, hindi ka pa marunong? Anong ipapakain mo sa akin? Lalong bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Ano ang gagawin niya? Bibili lang na ba siya ng lutong ulam sa fast food restaurant? Pati kanin? Paano kung tinanong ni Kate kung bakit bumili siya ng lutong ulam? Idadahilan ba niyang walang mailuluto? Na walang bigas na may sasaing? Kung sabihin ni Kate na, bakit hindi ka nag-grocery? May mapaglulutuan ka naman na. Wala siyang maidadahilan. Mabibisto siya na hindi siya marunong magluto. Napatingin si Myla sa relo niya, mag-iikalima ng hapon. Sumirit sa isip niya si Loleng, ang paborito niyang katulong nila. Tama, tatawagan niyang katulong, magpapaturo siya kung paano magsaing. At kahit yung pinakasimpleng luto ng ulam. Matututuhan naman niya siguro kaagad. Basta maging malinaw lang ang instructions ni Loleng. May time pa naman siya para mag-grocery. Humango siya sa sala. Pero laking pagkadisma niya na mapagtantong wala pa palang naka-install na telepono. Bagong tayo pa nga lang palang bahay na to. Naragdagan ang uneasiness ni Myla. Anong gagawin niya? Teka, sa payphone nga pala. Matatawagan niya si Loleng sa payphone. Nabuhayan ng loob si Myla. Mag-grocery siya, tatawagan niya si Loleng. May payphone naman sa supermarket. Pinuntahan niya si Kate, sinilip sa siwang ng pinto. Nakahiga ito, nakadilat at nakatingin sa kisame. Parang may malalim na iniisip, saglit siyang nagdalawang loob bago tumikim bilang pagpaparamdam. Marahan siyang nilingon ni Kate. Mga mata lang nito ang nagtatanong ng anong gusto mo. Saglit lang ako sa grocery, pagpapaalam niya. Gagamitin ko yung kotse. Saglit siyang tinitigan ni Kate bago tumarahang tumango.
Kunot noo pagkuha ibinalikan tingin sa kisame. Hindi pa man ay nakaramdam na siya ng self-pity pero nanaig pa rin ang fighting spirit niya. I will survive, konsola niya sa sarili. If there's a will, there's a way. Pinasok niyang sitwasyong ito, lalabasan niya. Ginusto niya eh. Sa grocery, pagkaranang i-dial ang number ng telepono nila sa bahay, nadeten siyang naghintay. Hello? Tiyempong si Loleng na ibsa ng dinadala niya sa dibdib dahil sa nakakatawang punto ng katulong. Ang Ate Myla mo ito, Loleng. Ay, Ate May, bakit? Loleng, paano ba magsaing? Pakaramdam ni Myla. Lihim na natawa si Loleng. Rice cooker bang gamit niyo, ate? Ewan ko, wala akong nakitang rice cooker. Electric range meron. Detalyadong tinuro ni Loleng ang paraan sa pagsasaing. Pero mas convenient sa rice cooker, ate. Madali at mabilis pa. Kinonsidera yun ni Myla. Bakit nga hindi? May tuturo pa ng bibilhan niya ang tamang paggamit nun. Loleng, turuan mo ko kahit na yung pinakasimpleng luto. Yung madali lang lutuin. Parang nag-isip pa muna si Loleng. Huwag ka na magluto, ate. Baka kapusin ka ng oras sa hapunan. Bumili ka na lang ng delatang ulam. Iinit lang yun, ate. Ready to eat. May chicken adobo, mechado, minudo, lechong paksiw. Iinit lang ha, paniniguro ni Myla. Oo, ate. Tapos bumili ka ng cookbook. Sound advice sa loob ni Myla. Oo, Loleng. Bibili ako. Sige. Kung gusto mo, ate, pupunta ako dyan sa inyo. Tuturuan kita para mas madali kang matuto. Pahabol nito. Pinag-isipan din yun ni Myla, bakit nga ba hindi? Pero kagading sumirit sa isip niya ang maaring isipin ni Kate. Baka hindi mabutihan ng asawa ang ganoon. Mainam na yung matuto siya sa sariling sikap. Hindi bali na lang, Loleng, thank you na lang. Gusto ko rin naman yung matuto ako nang walang nagtuturo. Para rin na hindi ako maging dependent. Thank you ulit. Sige ate, bye-bye. Sa pakikinig ni Myla, waring may pag-aalala sa timbre ng boses ni Loleng. Bukod sa mga dilatang iminungkahi ni Loleng, bumili na rin si Myla ng iba pang mga pangangailangan nila. Kape, asukal, gatas, sliced bread, hotdog, bacon, itlog, pineapple at orange juice. Pagkabili ng rice cooker at bigas, cookbook naman ang sinunod niya. Bibigyan niya ng top priority ang pag-aaral ng pagluluto. Naniniwala kasi siya sa kasabihang, the best way to a man's heart is through his stomach. Umuwi siyang magaan ng pakaramdam. Lingid sa kanyang kaalaman, nakadungaw sa bintana si Kate at pinagmamasdan siya habang pumapasok sa gate. Ano kayang ipapakain ito sa akin? Sa loob ng lalaki. Kung hindi ko pa alam, kain tulog lang ito sa kanila. Aber nga, tingnan ko kung alam mo. Pagbutihin mo lang at kung hindi, kakainin mo mag-isa kung anumang iluluto mo. That's it. Kung makakain mo sarili mong luto, hindi ka makakaskor sa akin. Magdudusa ka lang. Kung hindi ka makakapagtiis, humiwalay ka. Bumalik sa kamang lalaki at muling nahiga. Binalikan niya sa alaalang laman ng isip kanina pa. Si Cecil. Kumuha ng frying pan si Myla, gayon din ng shanse. Hinugasan niya mga yon at isinalang niya frying pan sa isang burner ng range at makaraang switch ay nilagay niya sa medium heat ang knob na regulator. Binuhos niyang chicken adobo sa frying pan at asiwang hinalo-halo yon. Makalahating minuto lang daw, sabi ni Loleng, at okay na. Sinalin niyang ulam sa isang bowl at inihain sa mesa. Sa tingin niya masarap ang chicken adobo, base na rin sa mabangong aroma nito. Magustuhan sana ni Kate. Nang malutong sinaing ni Samandok si Myla at nilagay ang kanin sa bandehado. May kulang, walang dessert. Bakit ba nakalimutan niyang bumili kaninang paborito niyang canned peach? May kulang pa rin, walang malamig na tubig. Kumuha siya ng pitchel sa cabinet. Hinugasan niya yun at pinuno ng tubig. Lalamig pa naman siguro yon kung ilalagay niya sa ref bago sila kumain. Saka nakaramdam ng pagod si Myla. Pinunasan niya ng isang daliri ang gumigiting pawis sa kanyang noo at hinawi ang mga lumululoy na hibla ng buhok. Pagod man ay nasisiyahan na rin siya sa nagawa. At least mapapatunayan niya kay Kate na kahit paano ay may nalalaman din siya sa gawaing bahay. Madali nang mag-improve sa mga susunod pang araw, lalo na kung pag-uukulan niya ng atensyon at interes. At determinasyon, inayos niya sarili. Kakain na, waring kinagulantang pa ni Kate ang narinig na boses ni Myla. Nilingon niyang babae. Nasalubong ng formal niyang tingin ang alanganing tingin ni Myla. Nakita niyang paggalaw ng lalamunan nito sa ginawang paglunok.
Kunot noong nagbawi ng tingin si Kate pag-uway marahang tumango. Sige, mauna ka na. Wala akong gana. Matabang na sagot. Inaasahan na ni Myla ang gayong sagot ni Kate. Marahan niyang kinabig pasara ang nakaawang na pinto at mabibigat ang mga hakbang na nagbalik sa kusina. Ilang saglit ding pumako ang tingin ni Kate sa nakasarang pinto. Kakain na raw sila. Ang lagay pala'y nakapagluto na to. Ang bilis ha, ano kayang niluto? Makakain ko naman kaya? Matignan nga, wala sa kusina si Myla pagbaba niya. Nasa CR siguro. Pinasadahan niya ng tingin ng nakahain sa mesa. Mukhang okay ah. Mukhang masarap ang nakahaing ulam, parang adobong manok. Naramdaman ni Kate ang pagkalam na sikmura. Hindi sinasadyang natapunan niya ng tingin ng latang pinaglagyan ng chicken adobo sa isang tabi ng lutuan. Nagsuspecha si Kate. Nilapitan niya yon para kumpirmahin ang duda niya. Dilata nga, ininit lang. Umasim ang mukha ng lalaki. Sa lahat pa naman ng ulam na ayaw niya ay dilata. Ito bang pinagmamalaki ng babaeng yon? Napasinghal si Kate. Sa lalabas mula sa CR si Myla. Nagulat pa to nang makita si Kate pero rumistro pagdakang pag-alala sa mukha nang makitang ekspresyon sa mukha ng lalaki. Ito bang ipapakain mo sa akin? Dilata? Walang kangiting-ngiting tanong nito. Walang maisagot si Myla. Bakit? Hindi ka ba marunong magluto? Segunda ni Kate. Hindi ko pa kasi nasubukan. Kaya bumili ka na lang ng delata, ganun ba? Sarkastikong pakli nito. Mabuti pang nagprito ka na lang ng itlog. Makakain ko pa. Alam mo bang sa lahat ng pinakaayaw kong pagkain na yung galing sa lata? Hindi ko alam. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo. Sunggab ni Kate. Para sa susunod, hindi ka na magkamali. Alam ko pinagpagura mo rin sigurong pag-iinit dyan. Pero sorry, hindi ko yan makakain. Pagkasabi noon ay walang lingon likod nitong iniwan si Myla. Alam ng babae, hindi dahil ayaw ni Kate ng dilata kaya ito nakapagsalita ng ganoon. Idinahilan lang ni Kate para maiparamdam nito ang pagkainis sa kanya. Maya-maya ay bumungad si pinto ng kusina si Kate. Sa labas ako kakain, matabang na sabi. Huwag mo na akong hintayin, may susi ako. Pagkasabi nun ito malikod na to. Pagkaraan ng ilang saglit, narinig ni Myla ang ugong ng papala yung sasakyan. Nagsimulang humapdi ang kanyang mga mata. Pinilit niya ang sariling lagyan ng kahit konting pagkain ng sikmura. Masama raw matulog nang walang laman ng tiyan. Sabi ng mama niya, nagtuloy siya sa silid. Maliban sa matrimonial bed, wala nang iba pang kagamitang naroroon. Nasa isang tabi ang dalawang malalaking malatang dala nila. Sa kanya ang isa. Sinimulan niyang ilipat ang laman ng mga yon sa built-in cabinet. Nagpalit siya ng damit pagkaraan. Kung bakit natukso siyang magsuot ng kulay rosas na negligee. Siguro'y mas dahil gusto niyang maging kaakit-akit sa paningin ni Kate kaysa intensyong isedos ito sa ganong bihis. Gumapang sa kanyang pagkainip, bakit ba hindi siya nakapagdala ng kahit kaset man lang? Nang maalala niyang dala niyang Vogue magazine sa maleta, kinuha niya yun at pahapyaw na binasa. Hindi niya namalayang unti-unti inaantok siya. Hanggang sa tuluyan na siyang makatulog, hindi na niya namalayan ang pagdating ni Kate na lasing, naliliyo pa rin si Kate. Walang katatagan ang lakad na tinungo niyang mahabang sofa. Ibinagsak niyang katawan doon. Dito na lang siya matutulog, parang hindi na niya kayang magpunta pa sa silid. Walang ano-ano nadama niyang parang biglang may gustong umahon sa kanyang sikmura. Dali-dali siyang tumagilid ng higat bahagyang inilawit ang ulo sa gilid ng sofa. Sumuka siya, nagdadahak. Nang matapos nilapat niyang likod sa sofa at pinikit ang namimigat na mga mata. May naramdaman siyang papalapit. Namumungay ang mga matang sininon niya ito, si Myla. Puno ng pag-aalalang mukha, hirap siyang napabangon. Bakit gising ka pa? Narinig kong pagsusuka mo. Sandali, humango si Myla sa silid. May dala ng bimpo pagbalik. Eto gamitin mo. Kinuha niya ng lalaki at pinunasan ng bibig. Nagpainit ng tubig ang babae. Nang lumabas ay may dala nitong maliit na palangganang maligamgam na tubig. Humiga ka, pupunasan kita. Humiga si Kate. Ayaw niyang gagawin ni Myla pero alam niyang makakabuti yun sa pakaramdam niya. Kaya hindi na siya tumutol. Nakapikit si Kate kaya nakaramdaman na lamang niya ang marahang pagpunos ni Myla ng bimpo sa kanyang muka. Nakaramdam siya ng bahagyang ginhawa. Napreskuhan siya. Hinayaan niyang magpatuloy ang babae sa ginagawa. Gusto mo ng mainit na kape? Tanong ni Myla kapag kuwan. Marahan siyang nagdilat ng mga mata, saka lamang siya naging aware sa suot nito. Hindi niya napansin kanina. Manipis ang suot na pantulog ni Myla, aninag ang kinukubling kariktahan.
Napatingin siya sa mukha ng babae. Nakatingin din sa kanya si Myla. Waring may binabasa sa mukha niya. Bakit hindi niya amining magandang maganda si Myla? Marahan siyang tumango kung biglang sagot sa alok ni Myla o bilang pag-amin sa kanyang sariling maganda at kaakit-akit ang babae. Hindi niya matukoy. Tumayo si Myla at muling nagtungo sa kusina. Natitigilang sinundan ito ng tingin ni Kate. May nagbabagong pagnanasang hinagod niya ng tingin ng magandang hubog ng katawan ng babae. Sa makurbang balakang na bilog, sa mapuputing alak-alakang lililitaw na miksing pantulog, sa makikinis na binti. Ginapangan siya ng init sa buong katawan, nantig ang kanyang pagkalalaki, pero isang bahagi sa isip niya ang dumuro sa kanya. Akala ko ba'y galit ka sa kanya? Hindi ba't sinabi mong gaganti ka? Bakit isang tingin lang sa katawan niya'y pinanghihinaan ka na? Hanggang salita ka lang pala eh. Bigla siyang natauhan. Sinisidos siya ni Myla. Sinadya nitong ganun ang isuot para akitin siya. Dinadaan nito sa atraksyon ng pagkuha sa simpatya niya. No way, hindi siya makukuha ni Myla sa ganung paraan. Bakit? Pwedeng-pwede naman niyang kunin ang karapatan niya bilang asawa ni Myla nang wala siyang ibababang pride o ikongkompromisong pangako. Magugustuhan pa nga ni Myla na titiyak niya. Napangisi si Kate, bakit nga ba hindi? Pagbalik ni Myla ay may dala na itong paswelo ng kape. Sa kwarto mo na lang dalhin yan, doon ko na iinumin. Tumayo siya at nagpatiunan na sa silid. Natitigilang napasunod si Myla, inilapag niyang kape sa ibabaw ng headboard ng kama. Lilinisan ko lang muna yung sa sala. Ang suka ni Kate ang tinutukoy niya, umiling si Kate. Bukas na, matulog na tayo. Sa pakinig ni Myla may matigas na otoridad sa timbre ng boses ni Kate. Utos yon at hindi simpleng deklarasyon lang. May kung anong nahihimigan ng babae nang hangurin niya ng tingin ni Kate ang kanyang katawan. Nako-conscious na tinakpan niya ang tapat ng kanyang dibdib. Ang kape mo, lalamig, nasabi niya sa kawalan ng iba pang masasabi. Tinignan lang ni Kate ang posuelo, nagwawalang bahala. Hindi na, okay na pakaramdam ko, halika na. Humiga na si Kate, nilabanan ni Myla habang bumundol sa kanyang dibdib. Marahan siyang humiga sa tabi ng lalaking hindi inaalis, ang kakatuwang tingin sa kanyang katawan. Gusto mo ako, hindi ba? Nanguuyamuaring tono ng boses ni Kate. Pwes, sasabihin kong gusto rin kita ngayon, ang katawan mo, at may karapatan ako bilang asawa mo, hindi ba? Nanigas ang mga kalamnan ni Myla. Parang tinarakan ng punyal ang puso niya sa narinig. Hindi siya tatanggi kung gusto man siyang katalikin ni Kate, pero ipamukha pa na gusto lang siya nitong katalikin dahil lang sa pangangailangang sexual nito. Masakit sa kanya. Hindi siya mababang uri ng babae. Matamlay si Myla kinabukasan, nananakit hindi lamang ang katawan niya kundi pati isip. Masakit dalhin sa dibdib ang isiping inangkin siya ni Kate sa ganong karas na paraan. Pakiramdam niya pinagpaparausan lang siya nito. Itinuring ni isang sex object. Nilagyan niya ng tubig ang electric kettle. Nagprito siya ng itlog at hotdog. Nagtoast ng sliced bread. Pagkaraang makapagsipilyo ay nagpaghilamos. Nagtimpla siya ng kape. Ininom na niya yon nang pumasok sa kusina si Kate. Nagtamang kanilang paningin. Nag-aalanganin ng kay Myla. Nagpapahiwating na naging damdamin niya kagabi. Gumalaw ang Adam's apple ni Kate. Nagbaba ng tingin. Kumunot ang noo kapag kuwan. Tinungo nitong banyong hindi man lang kinibo si Myla. Bumaba ang tingin ni Myla sa paswalong iniinom ng kape. Nagtatanong ang isip kung ano naman kayang nasa isip ni Kate. Tinignan ni Kate ang relo ng lumabas ng banyo. Pagkuwan ay binalingan si Myla. Nag-uopisina ka hindi ba? Hindi ka ba papasok? Pupunta ako sa opisina pero hindi ako magtatrabaho. Napamata si Kate. Hindi ka magtatrabaho? Bahagya pang kiniling ng lalaki ang ulo. Nagtataka sa sinabi ni Myla. Magre-resign na ako. Hindi ko makayanang pagsabay ng pag-opisina at pag-asikaso dito. Gusto niyang idagdag. Gusto kong maasikaso kitang mabuti. Natigilan si Kate, pero pagkuway nakibit balikat lang. Bahala ka, malamig na sabi. Hinayang na hinayang ang boss niya, pero kung desisyon mo na talaga yan, May, what can I do? Nagkataong wala sa vocabulary mong working wife. Isang bagay lang ang masasabi ko, mahirapan na siguro kung makakuha pa na isang kaparis mong very efficient. We'll miss you, May, that's for sure. Naging maasikaso ng asawa si Myla kay Kate. Mistulay itong alipin sa pagsisilbi. Kahit binabaliwala ni Kate ang lahat ng iyon, wala siyang naririnig dito. Sige pa rin ang paglilingkod nito sa kanya. Abot ng tsinelas, ligpit ng sapatos at pinagbihisan.
Punas ng pawis, handa ng merienda, handa ng isusuot, masahe kung pagod siya. Luto ng mga pagkain gusto niya, laba, plancha at aaminin ni Kate na nagugustuhan niya mga yon. Hindi lamang siyempre siya makakapagsalita. Pinatitigas pa rin niya ang loob, pinapanaig ang galit kay Myla. Pero nasisiyan siya, pakiramdam niya waring-hari siya kung tratuhin ng babae. Nikumpara tuloy niya si Myla kay Cecil. Si Cecil, ganito rin kaya ito kaasikaso sa kanya kung silang nagkatuluyan? Binabaliwala niya si Myla sa araw. Pinagkikibit-balikat ang pagsisikap ng babaeng maging ideal na asawa. Pero sa gabi kinukuha niyang kanyang karapatan. At aaminin din niyang nalulubos ang kanyang kasiyahan sa tuwing inaangkin niya to. Sa totoo lang, pinananabikan niya ang pagdating ng gabi lalo na kung bagong paligo si Myla. At hindi nga niya kailangang magbaba ng pride. Hindi niya kailangang magparamdam na gusto niya itong katalikin. Basta na lang niya itong inaangkin at ibinibigay ng babaeng hinihingi ng kanyang pagkalalaki ng buong pagpapaubaya. Minsan naiisip din niya, ganito nga kaya siya kamahal ni Myla, pinagkakalob sa kanya ang lahat-lahat ng walang panunumbat, ng walang reklamo. Ganun ba kalaki ang pagmamahal nito sa kanya kaya siya pinikot? Isang isipin pa yon na nag-uugnay niya kay Cecil. Ganun din kayang pagmamahal sa kanya ni Cecil? Kung si Cecil kayang nasa katayuan ni Myla, magagawa kaya nitong ginagawang pagsisilbi ni Myla sa kanya? Makakapagtiis kaya si Cecil katulad ng ginagawang pagtitiis ni Myla ngayon? Ididinikta ng isip niyang oo, pero ang waring binubulong ng puso niya ay hindi.